Hi. Hindi mo kaya gawin na seryoso eh. Hi. Hello. Welcome. Oh, ganda. Grabe. Iba yung ano niya, clapping niya sa... Oo. Kung nanood kayo ng video, nakita nyo, andito lang po ang guest na siya lang ang pumayag na mag-Joker makeup. Andito si Quattro. Good guy Quattro. Quattro ka na ng forever, no? So, sinasabi ba yung shoot name? Pinapasabi ko good guy 4. Good guy Quattro, mga kaibigan. Okay lang. Yung iba pa, alam na rin nila yung real name kasi ina-add ako sa Facebook eh. Okay. So, ayan. Quattro, John Quattro. Mhm. Yan ang kanyang real name. Quattrovich. Quattro. John Quattrovich. The fourth. This is the special Halloween special episode Halloween. of Bago Matulog. We're very serious. So serious. You would ask, why? Are we so serious? Why are we so serious? Why so serious? Kasi, alam mo naman mga Joker fans kami, pare. At ang tema ng episode, kasi ang guest namin is a villain. Heel kasi siya sa wrestling namin. Sa again, siya lang yung may sariling makeup kit na na hiniraman namin. Hindi po totoo yan. Sinabi natin kay Quattro na magdala ng makeup kit and he didn't disappoint. Dapat nalabas-labas mo yung dila mo. Okay. Naglilik ng lips. Nakalimutan namin yung green hair color dahil inisip namin parang Hindi na worth it. di na worth it eh. Sobra na nga itong putang ina makeup ito na kailangan. Guys, sasakay pa kami ng taxi nito mamaya. Pupunta sa bahay na Red to wash this shit off. Pagpasok mo sa Grab, sabihin mo sa Grab, Tangina ko yung grab driver, karipas na ako. Cancel nyo na lang, sir. Kayo po yung Grab driver. Kayo po yung Grab. Cancel nyo na lang. Ay, cancel nyo na ho, sir. Wag sir, isa akong ahente ng chaos. Poor choice of words. Poor choice of words. Okay. Narinig ko na yung thousands of incels na nakikinig ng podcast natin. Cheering at the same time. Kung Spotify ang tawag doon, ang pinakinggan nyo lang siya audio, buksan nyo. Panoorin nyo yung video na Spotify or hanapin nyo sa YouTube or Facebook because I think this is a very visual episode. Batman. I don't wanna kill you. I don't wanna kill you. I don't wanna kill you, Batman. What would I do without you? You complete me. Ba't naging Mario? You are complete me. You are complete me. Let's go, Batman! Let's go, Batman. Let's go, Batman! Yahoo! Yahoo! Yahoo, Batman. Let's go. Let's go! You like kapanini? Eat the mushroom, Batman. About the baby! You know how I got these scars, Batman. Feeling ko may ganun at some point in time. Kasi pinapausin ngayon na mga AI voice, di ba? So impressions, making impressions. Yes. Sobrang layer. Mario as the Joker, mga ganun. Akala ko may what if na Italian Batman eh. Mangas yun kung meron. Di natin alam O actually kung... Italian Joker pa. Naka-wife beater siya. Di natin alam, mali mo Italian si Joker. He is from, di ba nasa New York siya? Ay, di pala, Naka-suspended. Gotham pala siya. Ang accent daw dun sa, ayon kay Nolan, yung accent niya, Chicago. 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 Talaga? Kaya ba si Chicago sinut yung Gotham City? Oo. Talaga? Oo. Batman. Gumagano ba siya? Mag-ano ba siya? Ganito yung accent niya. Corner chef. Gumagano ba siya? Batman, you see what happened to your car? Boston yun eh. I'm gonna smash your car, You Batman. smash your car, Batman. You see what happened to your car, Batman? Mark Wahlberg. There's robot cars Say hi outside. to your mother for me. There's robot- mother for me. There's, Hey, robot, dog. there's robot cars outside. There's robots. Say hi to your mother for me, huh? Layo na. I'm an agent of chaos. Sorry, ang topic natin, Yes. dahil Halloween, Batman. Halloween, Batman. Halloween ay villains. Oh, kasi The best villains. kaya namin guess si Quattro kasi siya lang yung villain na kilala namin. Wala lang iba.
Talaga? The greatest Oo. quote about villains I've ever Talaga? heard. May Oo. James Caraan, no? Saka, Hindi naman villain si James Caraan. Oo. Cleaner siya, The greatest cleaner. quote about villains I've heard. Mm. That's why the star shines so bright is because of the darkness. The Batman. No, Batman. the darkness. Mm. You know, the darkness makes the stars shine I know brighter. why you have these little get-togethers. Diba? in broad daylight. In broad daylight. The Batman. Sorry to interrupt your Si group. Michael Jai White yung isa dun. Oo nga, yun yung Enough from the clock. Actually, kaya niya upakan si James Caraan. Parang, bakit i-turning sidekick mo lang? Hindi natin kailangan si Batman. Meron akong martial arts. So wala lang siyang bomba. Aray, ba't mo ako sinapak, Si Michael Jai White, try to block my punch. Di ba yun yung viral video niya kay Kimbo Slice? This black guy's kicking Siya nga pala yun, my Michael ass. Jai White. Little gamble here. Si Gamble. Won't have a nickel for his grandma. Oh, the suit's not cheap. Tapos hindi pa pinasama sa tryout si Gamble. Oo nga eh, patay siya kagad eh. May Kala ko pa naman We're gonna pagsuntukan. have tryouts. Nagulat ako na kina si Michael Jai White doon na hindi siya nakipagsuntukan or yun wala nga eh. siyang punching bag steen. Alam mo yun? Yun yung mga kailangan mo doon eh. Iuntog ka lang ni Joker dito sa table. Siguro yung casting agent, Michael Jai White, cast ka namin sa The Batman. Pag may martial arts, magkano? Pag wala, Triple daw. ayun lang yung wala, yung wala. Yung wala na lang. Grabe no, si Joker lang yung may kaya ng purple suit. May nagsabi either si Joker lang o si Steve Harvey. Yung may kaya ng purple suit. Purple suit. Totoo. So, wala sabihin Michael Jai White yung pinag-uusapan namin tapos pinasok mo yung purple suit. Alam mo ba, Red? Bakit? I'm an agent of chaos. I don't want to Wala pa tayo OBB. Kaya tayo. Oh, alam mo na. Kung nag-expect kayo ng mga intellectual conversation, umalis na kayo. Tangina nyo. Mga 16 episodes to na naka-Joker makeup kami. Okay. After ng OBB, pag-usapan ng villains. Villains. Okay. And we're back. He, ho, ha, he, ha, ho, hu, ha, he. And I thought, my jokes were bad. Suwan ako dyan. Ang sarap sabihin. That was the way you threw yourself, Hatcher. Oo nga eh. Yeah. Poor choice of words. Anyways. So walang pakita ang aking Joker team Jace, pare. Purple and green, di ba? Mm-hmm. A little fight in you. I'll find I like that. They're gonna love me. They're gonna love me. Wala nag-Batman sa atin. Meron pa naman ako nung kaul sa bahay. Sabi ko, parang kaya naman natin mag-Batman yan natin pinili. No? Kahit ano lang, maskara lang ng pambata. Di ba? Wala eh. Ay, nako. So, villains, guys. Una-una, sinong favorite villain? Ito, no joke. No, Joker. Parang mahirap ng Sana mamatay ka dito. That's a very Joker thing to happen. Taka ka na lang. As weekend at Bernie's ka na lang. I would say, parang nasa top ng list ng lahat. Actually, greatest villain hands down of all time talaga si Joker. Oh, dude. Wala nang iba. Saka nagka-cross siya eh. Nung may animated series, may Lahat movies, maganda. So, Kailangan siya sa comics. lahat. Sa politics, de John. Tsaka, yung mga writers ng DC, parang binibigyan siya ng push talaga eh. No? Kasi parang may isang time, meron ding story na parang kahit si Superman nabuyo niya. Parang ganun. Sa Injustice. Oh. Yeah. Hindi, meron pa isa. Okay. Pero wild din yung, ganun yung sa Injustice, diba? Parang, sobrang wild lang eh. Parang Story. brinake lang niya yung code ni Hindi, Superman. ang ginawa niya, nilaso niya si Superman. Tapos, ang nakikita niya, malaking monster. Oo, Parang si ganun. Doomsday. Oh. Nakita niya yung Doomsday. So, inupaan niya na solid. Tapos nung nahimasmasan siya, gago si Lois Lane pala yun. Tapos ako parang, Ang wild. oh my God! Uppercut What a sa way- spine, di ba? What a way to die. Tapos ina-uppercut niya si Joker, nilusot niya yung kamay niya. Nakangiti pa si Joker. Yeah, pero yun naman talaga yung pakay niya. To make Superman break his one rule. Yun lang yung ayoko nun kasi sobrang ganda ng premise ng
ng Injustice. Tapos ang ending lang is kumuha tayo isa pang Superman para talunin yung isang Superman. Pero nakaposas yun. Diba? Galing pa sa prison. Yung merong may kryptonite gem dun sa One poses great niya. thing na narinig ko kung bakit Ano? magandang villain si Joker kay Batman. Mm. Kasi wala rin siyang powers eh. Both of them are the May same. power eh. siya. Ano? Baliw siya. Hindi, I mean, like wala siyang Yan, hindi like, si Mario Joker Hindi ulit. ka yun. Si Mario Joker. Si Mario Joker nga ako eh. Yeah! Ano. Wala siyang powers. Para siyang si Batman. Wala siyang powers? Well, as in, Lahat ng Rogues Gallery walang powers. Halos lahat. oo. Di ba? Si Riddler, wala man siyang power eh. O nga, no? Meron, yung utak niya. Well, hindi siya power. Hyper-analytic mind siya, di ba? Yeah, pero walang yung mga exag Oh, hindi siya power. Oo. Hindi siya super Si power. Pin. Ay, hindi nga. nagsasaksak Nagsasaksak lang siya. siya. Si Man-Bat. Nagsaksak lang din yun eh, si Man-Bat. Mm. Pinaka hindi ko gustong villain yun si Man. Si Man-Bat? Talaga? Parang out of place siya Maraming eh. pangit na villain si Marami Batman talaga. actually. Oh. Madami. Pero meron mga nagigets ko eh. Like, sino yung gumagawa ng mga manika? Dollmaker. Dollmaker, sorry. Dollmaker. Ako naangasan ako. Maangas yun. Pero hindi siya as pushed as maangas na big time na villain parang gano'n. Oh, hindi siya mainstream eh. Like, isang maganda example niyan si Clayface. Talaga ba? Nasa animated series? Yeah, Nasa animated series, pero never siya na feature sa films, di ba? Or na-mention man totoo. lang. Eh, ang ganda ng backstory nun. Di ba? Totoo. Actor siya Actor na siya. pangit. Tapos gusto niyang... ang ganda nga nung ano niya eh, nung... Yung mga backstory ng mga Batman villains, parating... Tragic. Hindi naman tragic, but more of like very tumatama sa'yo personally. Parang Magaganda. ganun. Yeah, like... Humanized. Humanized. Yeah, like, eh. Yung Hearts of Ice, yung kay Mr. Freeze. Mr. Freeze. Yun, grabe yun. Ang ganda ng backstory. ending, Maganda. I would do anything for you, my love. I'm so sorry. Considered ba na villain si Mr. Freeze? Yes, Oo. he is. Pero pure yung intentions. Pero at the para the siyang si cost, Catwoman. Parang chaotic good, basically. no, pero at the cost of everyone else. Oo. Yung It is- nagpapatay siya ng Wala marami. na akong paki sa iba, Oo. basta si Nora. Catwoman din naman eh. Ay, hindi. He's more, Catwoman is more like Batman. Hindi lang siya pumapatay. Ganun. Oo. Kasi magnanakaw siya. Sa Oo. bagay. Oo nga Yeah. naman. Mas less si Riddler. Hindi naman siya iba-iba kasi. no? Iba-iba. Oo. Depende Ito, sa sulat, sa depende sa sulat. Arkham Asylum, kaya daw ganyan si Riddler dahil OCD siya. Lahat nila ginawan ng rason eh. Yung i-humanize lang nila basically, na hindi lang siya masamang tao. Kaya maganda yung Arkham Asylum kasi para nagkaroon ng mga times na pinigyan ng psychological profiles yung mga tao. So parang, okay, hindi lang sa kinunjure na utak. Alam mo yun? Yung kay Two-Face nga, para mawala yung coin addiction niya, pinigyan siya ng stack of cards. Ah. Para imbis na dalawa lang yung choice, marami siyang choices na pwedeng piliin. Maganda yung... Ganda naman. Ayun, si Two-Face parang yung pinaka on the nose na... Tapos may mga parang hidden things. Kasi pinapanood ko yung bagong Batman. yung bagong animated? Maganda ba? Meron siyang isa doon, like, may binabaril siyang mga ibang gangsters si Two-Face. So, papapansin mo 2 shots each. Hindi nga. Oh, dude, Hindi ko napansin yun. sobrang Hindi ko napansin yun. Ang napansin ko doon, parang different universe siya eh. Switch up nila yung face na fucked up. Iniba nila. Iniba nila. Sa bagong series to. Yeah. It's really good, Red. Panoorin mo. So ba same makers yun ng Harley Quinn series? I think Parang so. ganun. I think so. Yeah. Na, yung Harley Quinn do, medyo comedy siya, di ba? Yeah, medyo comedy siya. Ito, seryoso. Parang Seryoso siya. Seryoso siya. parang yung dati. Medyo. Sobrang ganda nun dati. Ang ano lang talaga is, tinatry nila ibahin eh. Like, si Harley Asian eh. So Si meron- Penguin babae. Babae si Penguin. May diversity check. Parang sila. ganun, Pero it's hindi siya forced. Like for me, ang ganda ng pag-i-implement. Like nung una mo nakita yung villain na yung female Dr. Octopus. Yung hindi mo Okay lang sa akin yun. Ay, hindi mo. Ang ganda lang, hindi ko ina-expect eh. Kaya nga, okay nga sa akin yun. Maganda yun. Yung tawag doon, yun They din call yung- me Octavia. Hindi, pero yung lumabas yung arms, di ba? Saan yun? Amazing Yung, Spider-Man. Miles Morales, na Miles Morales na animation. Into the Spider-Verse. Spider-Verse, Yeah. tama. Sobrang ganda rin nun. Ang pinaka mga no-off ako na villain na parang hindi ko malunod masyado. Mga Killer Croc, mga ganun. It's too exact. Yung sobrang exact. Di ba? Parang... Si Grundy, mga ganun. Pero Batman villain ba si Grundy?
Baka DC villain kasi kinakalaban rin niya si Superman. Oy. Parang nagja-jump around siya. A Batman villain daw si Grandi, sabi ni Jasper. Hindi, pero Our resident nerdo. pero kinakalaban din niya si Superman, di ba? Oh, see? Hindi, pero nagko-cross talaga yung mga villains. Lahat naman ng nagkakos. DCU. Pero yung mga originally, like kunwari, di mo naman masabing si Lex Luthor, Batman villain. Kahit Hindi. nagkakross sila. Originally, Parang ano ganun. talaga. So, Superman. okay. So wala na, tapos na. Yun lang yung best villain, Joker. Hindi, Tapos na po yung usapan. Wala na pong... Pero di ba, wala talagang tatalo eh. Yes. Like pag-usapan natin, who comes close na villain kay Joker with cultural impact? Feeling ko si Thanos na yung sunod eh. Darth Vader. Very Oo close. nga, no? Tama. Hindi, balik lang tayo kay Joker. Kaya rin nagiging interesting kasi, di ba, famous nga yung line na yung backstory niya is multiple choice. I prefer to be multiple so, choice Batman. every writer talaga nagkakaroon ng sariling artistic freedom. Yeah. Yun nga, to write, para siya empty, para siyang, hindi naman siya empty canvas, but more of like, para nang may mga pieces na pwede mo paglaruan eh. Mm. Oh. Tapos yung mga dating ang hindi canon, regarded as canon na ngayon eh. Mga Alan Moore, diba, na Killing Joke. Pero yun yung para nature ng lore niya eh. Talagang magulo siya eh. So, Kahit siya mismo, di niya alam eh. diba? So parang pag ginawa mo siya ng origin story, kahit sabihin mo yung sa Joaquin Phoenix, yun yung origin story niya. Kumbaga one-off, like ilang threads lang yun. They had to say na hindi siya canon sa DC Universe to get away with it. Kasi yun yung talaga... Pero inaano naman nila eh. Parang ina-absorb naman nila eh. Eventually, pag meron silang na-pick up na okay, like, yun nga yung nabanggit natin off-cam yung 3 Jokers. As in, canon na to. Gumawa sila ng 3 separate backstories ng tatlong Joker na tatlo pala talaga yung Joker. Kaya nalilito si Batman minsan. Ano ba talaga? Ano yung pinabasa mo sa akin na si Alfred yung Joker? May ganun. Whatever happened to the Caped Crusader. Crusader. Ano lang siya, parang what if, or ano bang tawag mo sa, Elseworld storyline basically. Tapos para may story doon na si Alfred yung Joker kasi parang gusto lang niyang bigyan ng purpose si yung Bruce original Wayne. Joker daw talagang hindi siya nakawala. Nasa Arkham Asylum lang. So walang purpose si Bruce Wayne. So ang ginawa daw ni Alfred, nag-hire siya ng mga actors, Riddler, hanggang sa ayun, merong ginagawa si Bruce Wayne every night. Tapos nung nagsasawa na si Bruce Wayne, siya na lang nag-Joker makeup siya. Papahuli siya ganun. Pero I would say daw ang pinaka-canon is The Killing Joke daw. Parang yun yung ginamit kasi kahit sa video games ginamit nila kahit sa nag-jump off sila from The Killing Pero Joke. nung una hindi daw canon yun. Talaga Pero ba? eventually inadapt din nila like Kasi sumikat. Hindi siya kang ganda kasi talaga. Na doon mo talaga itutuloy yung story. Like, ang isang pinakamaganda example dyan yung kay Barbara Gordon. Yun nga. binaril siya. Grabe yun. Di ba, magiging Batgirl pa nga. As a kid reading that, ang brutal nung Hindi, part Batgirl na siya nun. Batgirl na ba siya nun? Tapos naging Oracle. Ang alam ko. Yun, magiging Oracle siya dahil nga nabalil siya. Yung iba, hindi nila tinitake yung story na yun na magiging Oracle siya or magiging paraplegic siya. Pero eventually, inadapt nung Ganon iba. ka-brutal yung scene ngayon. Like yung sa mga other Dinip versions. siya dun eh. Implied In-imply na lang. oo. Pero dati hubad siya eh. May hubad yung pictures niya. Ngayon tinanggal na yun eh. Tinanggal? In-edit? Hindi ko alam yun. in-edit Tapos siya. pinapanood niya sa Kay tatay. Jim Gordon, di ba sa Yung Tunnel of Love. nag-ano si Jasper. Tama ba Jasper? Tama ba si ano? Ano daw? Hinubaran siya. Hinubaran siya. Tapos pinicturean. Tapos pinasakay si Jim Gordon sa Tunnel of Love. Nakahubad. Yung mga lumalabas. Nakahubad. Nakahubad. Si Jim Gordon. Nakahubad. Dude, as a kid reading that, that fucked me up. Talaga? Dude, binasa Hindi ko siya alam na parang normal ka naman. The way I read all those books, Red, you would think I was an incel. You complete. This comic Ay, di mali pala. Di pala si Batman me. nagsabi nun. Si Joe. You complete. You have nothing against me, Batman. Yung Gravity. All it takes Is a little push. I took Gotham's White Knights. Mamaya sakay ka sa backseat ni Red. Tapos labas mo yung ulo mo. At sana matulad sa akin yung bata sa Hereditary. Dude, para sa akin, nung nakita ko yung scene na yun, yung nilabas niya yung ulo niya, yung nakawala siya. Yung, It's a good shot. it was a plan. Joker planned to be caught all along. Tapos nilalabas niya yung ulo niyang ganun sa police car. Tapos ako parang, damn.
He's taking in the chaos. Oh, grabe Ganda, yun. it's so good. Ang kasalanan lang talaga yung mga libo-libong incel na nag-cosplay as the Joker. Totoo. Katulad ngayon. Kasalanan, totoo. Dude, hindi nakakatuwa kapag makakita ka ng mga 30 Joker papasok. Nasa pila ka pa lang ng Comic-Con eh. Alam mo yun, parang nasa pila ka pa lang ng Toy-Con. Parang tangina naman. 3 taon eh. Meron pang Joker hanggang ngayon. Puta. Yeah. Napalitan naman siya ng Harley Quinn. To be fair. Harley Quinn. Which is Joker ng babae. Yun yung nangyari. Pero sino mawawala yan? As in, kahit walang lumabas na popular Joker material, every wala year, na. Wala. Meron pa rin. Sobrang iconic eh. Tsaka, stop doing that. Yes. Tsaka ilang lalaki yung nagpatato nung smiling face dito? Yun dito. Pre. Bakit sa magaling yun? Ski yung Jared Leto na. Yung may damaged. Oo. Pero hindi masyado maganda yung Jared Leto. Alam mo, the script was bad. Again. Nung Snyder Cut, nung lumabas siya, para maangas naman eh. Yeah, like, maganda yung concept. Like, parang edgy siya, na gangster na Joker. Hindi lang maganda yung pagkasulat siguro. Hindi talaga maganda pag pinapasok mo si Will Smith sa mga, sa Men in Black na lang kasi sa dapat. Diba, It's raining black folks. Ang weird na ipasok mo si Will Smith sa, sino siya? Deadshot? Deadshot. Ay, nakakasakas si Deadshot eh. Diba? Tapos, meron pa siya nung eksena na nung Action Bronson pa yung nun eh. Yung music nun eh. So, sa paakas bilang yung parang hinihingi niya yung pera niya bago niya patayin. Parang ganun. So, parang, Deadshot. Pag sinasabi mong Will Smith, naalala ko yung mga Ari Spears impression nila. Lahat yun. Masyado na siyang caricaturized kasi. Yun nga eh. Yun yung... Parang niyo ba yung bagong Penguin? Hindi pa, maganda. Napapanood ko. Pinanood ko siya. Tapos sabi ko, parang slapdash lang yung yung parang secondary lang yung Penguin. Natutunan mo lang ba yung word na yun? Kasi kanina pa sinasabi, slapdash. Mini-makeupan siya kanina. Gusto ko parang slapdash lang. Bakit niya? Nakita niya angas ng word na para slapshock. Slapdash. Like dati yung nalaman ko bespectacled yung nakasalamin. Parati yung isa kang bespectacled beauty babe. Yung mga ganun yung sinasabi sa mga chicks. Mga chicks? Mga babes. Mga A-abobs. Anong gusto mo dun sa Well written siya, maganda siya, gangster movie talaga. Na somehow nandun lang si Penguin. Gets mo yung sinasabi ko? Wala pang Batman nun? Wala pa. Pero hindi kailangan na Penguin siya. Alam mo yan, ganun siya kaganda. Hindi siya kailangan na Penguin siya. Malay mo. Ano bang power ni Penguin? Wala. Gangster lang siya. Like, hindi siya kasama nila Falcone. Hindi, I think nangingibabaw si Falcone tapos sumusunod si Penguin. siya eh, parang nagdo-double agent siya doon sa dalawang crime families eh. Si Maroney. Si Maroney tsaka si... Pero doon sa Danny DeVito Falcone. Yung Danny DeVito na Batman, yung Penguin siya, implied na may... Kasi iba yung kulay ng dugo niya nung pinatay siya. Kulay green. Kala ko meron siyang overpowered umbrella. Meron din mga iba't ibang like machine gun na umbrella. May branding, pare. Pwede naman Hindi ko nga mag-gets eh, kasi wala namang Penguin na may umbrella. Bakit yun yung inisip nilang... Well, wala rin naman Penguin na may top hat. Hindi, exactly nga eh. But the Penguin... wala ka bang Penguin the Penguin siya, meron daw siyang injury sa leg. So hindi siya makalakad na maganon. So yun yung pang-asar sa kanya. Penguin. Pero, bakit finalo upan with an umbrella and a top hat? Ano ba siya? Top dancer ba siya dati? I'm singing in the rain. Ganun Hello, my baby. Hello, my honey. Ako si Penguin. Diba? Ako rin, hindi ko masyado familiar. So, ganun kasi... I think mga Penguin, parang visually mukha silang nakataksido. So, tama. Galing mo, Andre na. Pero ang ganda ng gimmick niya. Yeah. Kasi di ba meron pa siya yung The Iceberg Lounge. The Iceberg Lounge. On-brand eh. On-brand lahat. On-brand eh. Hindi, nilin towards niya kasi parang yung I guess how do you say it? Parang yun yung branding niya. Parang ganun. May social media manager. Pero may SEO. May SEO. Kung isipin mo, gano'n ka konti lang yung alam ko about Batman villains. Hindi ako ma-DC pero nagbabasa kasi yung Batman lang halos binabasa ko sa DC. Oh dude, fuck yan lang. Ang ganun ka-iconic si Joker. Kasi kahit Joker lang yung basahin mo, busog ka na eh. Alam mo yun, di ba? Totoo lang, like next,
in line kay Joker sa kahit nga sa buong DC villains or comic book villains. Malayo. Wala na ako maisip eh. Malayo. Lex Luthor? Parang Malayo pa ako, rin eh. kung ito top 10 mo nga lahat ng characters ng heroes or villains or whatever, si Joker nandun din eh. Maganda Tapos kasi yung wala mga nang story ibang villain. Wala nang sa, ibang villain, di ba? Oo. kasi parang pro wrestling din eh. Yung Yes. storya, hindi wala siyang power. Pero yung Ah. storya kasi na and dynamic na Mm. nabibring niya dun sa universe. Again, Maganda. not to fucking parang iangat yung incel culture, pero nakaka-relate yung one bad day. It all take yung story niya. It all takes one bad day. May mag-PPM na naman sa'yo. Oo nga. PM na naman sa All it inyo. takes is one bad day. Mga ganun. Oo nga, Andren. Nakaka-relate ako sa'yo. Sabay tayo. Shit! Kanina, Ano? hindi niya ako nakita eh. Oh. So, naka-headphone siya. Oh. So, hindi niya ako marinig pag sinabi ko, oy, Andren, waki dito. Ah. Hinawakan ko siya ganyan. Puta, violent yung reaction, eh. Ba? To be fair, ganun rin naman like pag bigla kang hinawakan ng dito. Sa balikat. Oo. Nasa studio na tayo, expect mo. Siyempre, Oo, may kung kilala sino- sa akin. Kung sino lang pumasok doon, yung mga tao ang kilala mo, di ba? Di ba, papakit Kaya na tayo, guys, wag eh. niyo ako hawakan. Fuck all of you up, pare. Nung sa show pala namin, nung sa Wednesday na sold out, di ba may pinost ako sa group? Wednesday na siyaba ka puta. It took 3 headliners. Ah. Tapos sabi ko, kung sino makakatalo sa akin sa test of strength, yung sa wrestling, ilibre ko isang beer. Oo. Natalo siya, pare. Hindi ko nilibre. As in, minanhandle ko siya, pare. Actually, medyo may kalakasan nga si Andrin. Parang feeling ko, pwede kang lumaban kay Batman with strength alone. Oh, parang meron Yung ako... tipong wala kang, Sinong Batman doon? wala kang fighting style. Sinong Batman? Piliin na natin yung pinakabano. Si Rob. Si Adam West na ba? Si Rob Pat. Kasi siya pa yung pinakabatang Batman dun. Oo. Fuck. But then again, kung batang Batman ka, mas may vigor ka eh. Tsaka hindi naman siya completely bata. Parang year 2, year 3 Batman siya. Oh, yung, diba? parang year 1? Year 1 Batman? Hindi siya year 1. Hindi year 1, definitely. Ang not. year 1 si Batman Begins. Oo. Kasi nga, Begins eh. Saka ginawa niya pa doon yung suit niya na yung nag-scale siya sa hospital ba yun? Para kausapin naka-ski si mask lang siya. Or something. para kausapin si Si Lucius ba? hindi ko matanda. O si Gordon. Si Basta Lucius. may kailangan siya kausapin. Si Lucius Tan. yun yung Pinoy. May-ari ng Gotham Airlines. Si Lucius. Nagpagawa siya ng suit kay Lucius Tan. Yung may gambling casino. Bakit kulay blue and white tong suit ko? Pang stealth dapat. May branding kasi ng Philippine Airlines eh. Putang ina yan. Isa rin na maganda na ginawa ni Nolan sa Batman. Like, grinown niya lahat ng characters. Pero usapan namin ni Red ata yung si Scarecrow. Doon sa animated series, literal na Scarecrow siya. Pero dun sa Parang Batman, naglalakad siyang scarecrow. Doon sa Batman, ini-sprayin lang yun ng putang ilang scaredy cat gas. Oo nga eh. Speaking of, ang daming villains na may doctorate, advanced Lahat doctorate sila. No? Parang paano umabot? Mr. Freeze. Mr. Freeze. Si Scarecrow. Joker. Si Harley Quinn. Si Bane matalino. Sa Doctor Doom. Si Dr. nga, no? Dr. Doom, no? Tangin ng yan. Si Lizard. Hindi, Advanced doctorate feeling degree ko Dr. Octopus. with intellect dahil doon ka magkakaroon talaga ng kumbaga parang mas nagiging legit yung pagka-villain mo pag matalino. Kasi mastermind. Di ba? Kailangan ganun eh. Nag-orchestrate ka ng mga schemes eh. So sinira ka na nung katalinuhan mo at presyo. Pwede yun. Actually, too much knowledge. Eli Buendia. Feeling ko kapag kunwari, merong... Bakit Eli Buendia? Marami ba siyang alam? The Joker ba si Ellie? Di ba yun yung yung urban legend sa kanya? Na genius siya? Na na-pressure siya sa kagawa ng magandang kanta. Tapos naging Joker siya. Magkahawak ang ating kamay. Kaya niya ginawa yung disconnection notice pa. Disco. Next notice. Tangina. Ako si Eli Buendia. Ganun salita yun. So apparently si Eli Buendia ay nasama sa villains. Hindi. The Rogues Gallery. Wala akong anything against Eli Buendia. Mahal ko si Eli Buendia. Binigyan niya ako ng advice na nag-usap kami one-on-one. Ano sabi niya? Gravity. Red. Sabi niya, pare, all takes one push. Sorry. Alam mo, Red, yung gravity. The way you threw yourself at him, Red.
Alam mo, nakakaya. Pag tumatawa ka ng legit, mukha kang gago pag naka-Joker makeup ka eh. Sige. Like, may part kanina ba, minamake-upan kami ni Carlo. Tapos may split second na naaangasan kami sa itsura namin. Kasi. Isa akong ahente ng chaos. Part of the joy din is, obviously, si Andren, si Carlo yung gumawa kasi ang ganda ng sa kanya. Ako lang yung gumawa ng akin kasi inisip ko, si Joker di naman nagpapa-makeup eh. Actually. Oo, di ba? Actually, your hair makes it, dude. Wala eh. Dapat pala ginurin ko yung buhok ko, no? Kaso, ayoko nangyari sa akin dati yung kinulayan ko yung buhok ko dahil nag-YOLO twins ako, di ba? Matagal yun. Ang puta, mga 3 shampoo yun. Tapos kulay pula pa rin. Ano mo yun? Grabe. Tapos lalabas tayo mamaya ng parking, nakaganyan ka. Green yung buhok mo. Sir, wala na pong bayad. Okay na po, sir. Sabi ng, The Purge ba ngayon? Sir, mahilig po ba kayo sa Batman? Actually, sir, meron akong binibenta dito. Action Comics 15, sir. Sobrang nerd pala. 30 minutes na. Wala pa tayo na pag-uusap. Villains! Pare. Joker naman, villains. Joker, Masyado lang Batman-centric. One of the best villains kasi. So, sino nga ang second place? Kasi hindi ko na tinanong sa inyo kung sino, or ang hirap kasi pag... Teka lang, baka may best villain ba kayo iba? Kasi wala eh. Ang hirap kasi pag overall Pag sa Batman, Joker. Overall nga. Overall. Lahat. Overall Joker, pare. Joker. Overall. Kaya The Clown Prince of Crime, pare. Number 1 madali. Number 2 hindi. Darth Vader. Talaga? For me. Ang pahit ng booking ni Vader, Nag-face turn siya eh. Nag-face turn nga siya nung Nag-face turn siya sa dulo. Siya yung totoong tas tangina nung nakita mo yung itsura niya nung tinanggal yung helmet, tangina itong panis na siopaw. Ang kinakatakutan ng galaxy. Si Earthworm Jim. Itong si Earthworm Jim. itong hakaw. Meron siyang ganun. Di ba si Earthworm Jim, manipis lang talaga siya. Itong hakaw face. Tangina ito yung Pero I think yung well-earned yung face turn niya. Long-term storytelling yan, pare. Yeah, episode 1. Pero speaking of face turn, so si Harley Quinn ba hindi na counted as villain? Villain pa rin siya. Tweener. Tweener, sobrang Suicide Squad, bidang-bida na siya. Nag-save sila ng Pero, town. Yun. Paano naging tweener? pumapatay pa rin sila eh. Kahit na si Wolverine pumapatay. Parang siyang chaotic neutral, basically. Kaya lang, Siya neutral. kasi Hindi siya neutral. Sa Suicide Squad? Hindi kasi, as mercenaries sila dun eh. oo. May kapalit eh. May mga bomba nga sila sa leeg eh. Hindi. Doon dulo nung kay Idris Elba Suicide Squad. Parang sinabihan na sila na huwag makigulo eh. I mean, villains can do nice things from time to time. Di ba? Oo. Name. Si Dr. Doom sumama nga sa Fantastic Four. Kapag may common enemy, di ba? Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Pero yung the amount of goodness na dahil na sinex nga ni Harley Quinn si Nightwing. Implied. Diba? Ano implied? Hindi implied. Hindi implied. Basta off-panel. Hindi, syempre, hindi pinakitang nagjumbagan sila. Pero puta, nakahubad na siya. Alam mo Tapos, yun? Ito ba yung animated? Alam ko trinay pang... Sa comics din yan. Alam ko trinay pang i-cockblock ni Batman yun eh. Talaga? Oo. Oh, God. Weirdly enough, ang ganda ng, ganun kaganda yung animated series. Like, exclusively cartoon lang si Harley Quinn, diba? Sorry. Hindi, doon siya nagsimula. Doon siya nagsimula. Baka kasi mawala tayo. Yung sa animated series na Batman, meron ba kayong memorable episode? Or memorable na... Hearts of Ice. Ayun, kay Mr. Freeze. Freeze. Syempre, Mr. Freeze ganda. talagang ganda talaga eh. Sobrang... Ikaw, meron ka ba? Wala eh. Kasi sa akin ang iconic na Riddler, si Jim Carrey. Hindi sa Pero hindi siya animated well-received, yung Riddler na yun. Mga bobo kasi sila. Nga. Bagay niya eh. Pero ang criticism nila, he's acting like the Joker daw eh. Dun sa Riddler niya. Which is kinda true eh. Malaki talaga yung ano niya. Kahit yung Paul Dano, parang iniisip mo, so paano pa sila mag-Joker nito kung ito na yung Riddler nila, diba? Yung Riddler sa Arkham games, I think yun yung perfect. Ay, pinakamaganda yun yung rin yun. perfect. Yung sa Asylum? Tsaka siya, Side quest lang siya. Hindi siya parating main Hindi mo quest. siya makakalaban talaga. Ang ganda nun. Sobrang perfect nung booking. Tsaka pag may nasosolve
pag may nasosolve ka, magtatantrums lang siya over the radio. Magwawala lang o, tapos iinsultuhin ka niya na you're just a flying rat. Kinumpleto mo ba? Kinumpleto Oo, kompleto ko yun. Ako hindi. Pati yung mga ginagapang yung bat mo. Kompleto ko yun. Sobrang hindi. Yung worst Hindi part. sulit minsan kapag Batmobile eh. Magdadrive ka ng remote-controlled batarang. Puta. Yan yung ayokong parts lang talaga doon sa Asylum. Yun actually, best comic book based video game. I will say yes. I would say yes. Ganda talaga yung maganda talaga. Tsaka the way na pinush nila yung arc, lalo na yung pangatlo na split personality kayo ni Joker. Lumilitaw siya minsan. Ang ganda ng device na yun, storytelling device na yun. Di ba? Saka yung combat, yun na nga yung tawag nila. Yes. Arkham na talaga. Arkham combat. Doon nagsimula yung Batman combat. Yes. Free flow. Yeah. Ang daming gumaya nun. Yun ang combat ng Spider-Man. Sleeping Dogs. Yun ang combat ng Sleeping Dogs. Yun ang combat ng to the point na medyo Shadow of Mordor. To the point na medyo nagsawa na ako. Nauna ba si Arkham sa Sleeping Dogs? Sleeping Dogs? Oo nga, parang Sleeping Dogs yata yung ginaya. Hindi, Arkham. Talaga ba? Oh. 2000... Fuck. Arkham Asylum yung una, no? Arkham Asylum yung una. Matagal na. Luma. Tagal na. Pero nung una ko, grabe yung graphics nito. Gago yung Arkham Knight, pag nakita mo ngayon, holds up eh. Ganda pa rin eh. PS4 game lang yun. Hindi pa late PS4 game yun. As in parang mid-year. Hindi, early ba? PS4. Kasi naalala, nung bumili ako ng PS4, naka-bundle yun. Arkham Knight tsaka PS4. Yung mataba pa, hindi pa yung mataba pa. I think second greatest Batman villain ko rin Two-Face. Second greatest villain period. Sa Batman lang yung sisabi ko. Sa Batman. Kung sa Batman, galing kasi ni Two-Face yung para Mr. Freeze na dapat. Actually maganda. Hindi lang siya ginagamit kasi na masyado eh. Mr. Freeze. Well, maganda yung backstory niya. As in, kung backstory lang, feeling ko top. Well, I think may nagsabi kasi Edward Nigma talaga the best eh. Doon sa Edward Nigma. Doon sa Nolan kasi ang may pasok pa eh. I mean, nag-ring na yung bell, jumab pa eh. Pabalik na yung tawag. Sa Nolan movies kasi, ginawa ng halos lahat na ng superhero movies realistic na. May nagsabi, Mr. Freeze doesn't fit that daw eh. Gusto daw ni Nolan na kaya pa rin. Paano niya i-fit yung... Hindi kayang gumawa ni Nolan ng medyo fantastic na... Yes, fantastical siya eh. Kasi kahit si Bane nga, walang drug si Bane dun eh. Diba? Training lang ng brutal. Tapos si Two-Face talagang sobrang ang haba nung para lang ma-justify na nasunog yung mukha niya. Anong pangalan nung drug ni Bane? Venom, diba? Venom something. Venom symbiote. Medyo ko lang. Sobrang angas na. Ayun. Iconic villain. Venom. Feeling ko. Spider-Man. Hindi lang nagagawa na maayos sa... Ang weird. Hindi, pero hero na rin siya ngayon. Pero, kasi yung Lethal Protector. Yun yung story. Pero nun eh. sa point nga ni Red kanina, hero siya na pumapatay. Para sa Wolverine. Wolverine pumapatay. Like abundantly. Well, pumapatay si Wolverine. Si Wolverine highly regarded as anti-hero. Anti-hero. Yun ang quintessential anti-hero eh. Diba? Na blueprint na nga nila everyone else. Bakit parating durog si Wolverine pag kinakalaban niya si Sabretooth? Mas malakas talaga si Sabretooth. Hindi. Hindi parating durog. Hindi laging durog. Hindi laging durog. Parang siguro sa kung may fight record sila, siguro ang score mga 50-38. Parang ganun. Okay. Kasi si Sabretooth, wala siya. Hindi pang patayin yung dalawa eh. Kasi pare silang may healing. Decades na sila naglalaban, pare. Si Sabretooth kasi wala siyang adamantium, diba? 50-38. So 88 na. Pag nagkaroon ng UFC 310, Wolverine and Sabretooth, pare. Wolverine and Sabretooth 84. Parang hindi ko alam kung may adamantium ba si Sabretooth. Wala eh. Pero alam ko mas malakas siya. May theory, mas matangkad siya. May theory, kaya pala parating nakakuba si Wolverine dahil sa ang bigat ng adamantium. Kaya siya kumukuba. Hindi, kasi feral lang talaga siya. So parang medyo animalistic yung So siya yung ang listing niya sa comics 5'3". 5'3 lang daw siya sa comics. Wala na, hindi na siya masyadong didepict. Na naglaro ko Marvel Midnight Suns ngayon. Medyo matangkad na siya. Okay. Hindi na on scale. Yun supposedly comics ang basis nun, di ba? So parang, wala, kasi tangkad lang yung mga tao dun. So parang, teka lang, dapat ko yung pinakapandak dito. Ano yung feeling nyo as Robert Downey playing Doctor Doom? Ayun, yun ang magandang discussion. I like it. Habang hindi pa rin natin dinedecide kung sino yung number 2.
I like it. Like fucking, that feeling sounds ko, cool. feeling ko, ano siya eh, bait and switch siya eh. Ibang universe, ganun. Wag Tapos, naman ganun, putang ina. ganun. Hindi, kasi may story niyan na si Tony Stark naging doctor. Teka, naisip ko lang pag kinlip na to. Tapos, seryoso, pinag-uusapan lang. Tapos wala, parang tayo na, ano ginagawa itong mga to? Anyways, okay. Si Tony Stark ang magiging doctor. May what if na story. Oo nga, meron nga. Pero, maganda bang story yun? Kasi hindi ko nabasa. Yun hindi ko alam. Hindi ko rin nabasa Hindi, actually. Si Iron Man kasi, hindi naman siya prolific comic book character. Yes, one of the OG siya. Pero, hindi siya kasing sikat ni Spider-Man, comic book-wise. Hindi as sikat definitely ng kinasikat niya ngayon. And I think very flawed daw yung Iron Man character. Kasi alcoholic siya eh. And he's a Republican. Talaga? Oh, Republican. Hindi ko lang na Republican siya. Well, ano siya? Weapons trader siya. So, Hindi ako I would attention say. sa ano kasi, sa US politics. Hindi ko alam. Hindi, kasi Hindi, ngayon lang naman naging masama image ng Republican. I think nagsimula, Kasi masyado siyang natali so conservatives. Mga ganun. I think sumama na yung image ni Iron Man. Si Iron Man, this fictional character. Dahil doon sa Civil War. Kasi siya yung kontrabida nun, di ba? Hindi. Hindi siya kumtainan. Hindi, like, pag pipilian Ano mo Civil War to? Yung... sa movies. Sa movies. Like Captain America versus Iron Man lang exclusively. Ang totoong kaya pala pumapangit balat ng mga cosplayer na. Hindi pa matagal ng payat. Mga pencil neck geeks lang naman yun. Mga nagko-cosplay. Snap their necks, pare. Dude, fuck. Luhuran mo sila parang si Bane. Oo. Yung niluhuran niya yung parang special army captain. Wedgie ko kayo. What you were gonna say? Nakakatawa. Wedgie. Punta ka sa Toy-Con tapos nangu-wedgie ka lang ng mga nerd. Purple nurple ko kayo. Wet Sobrang willies. cool. Sobrang Okay. western. Ano yung pinag-usapan natin? Sinabi mo lang Red. Hindi, na-derail tayo dun sa ano eh, kaya pala Kay yung balat ng cosplayer. Tony Stark. Okay, siya yung kontrabida sa... Hindi. Kung Ilang- parang- Sa dulo sumugod siya. Di ba si Baron Zemo yung kontrabida dun? hindi yung nagsuntukan sila ni Iron Man. Kagagawan ni Baron Zemo yun eh. But still, ang tigas ng ulo ni Iron Man. For me lang. Kaya nga si Baron Zemo eh. Siya lang yung nanalo sa Avengers eh. Sa bagay. Wala nang iba eh. Well, si Thanos technically. Tapos nag-go back in Ito, time siya to. konti lang yung alam kong lore kay Thanos. Chicks niya si Death, pare. Hindi Hindi. niya chick si Type Death. niya. Type niya. Angas. Ito yung... so peak, ultimate incel. Totoo. Si Oh, Thanos. nagsisimp siya kay Death. Angas. Pero simping ba as in na love simping? Or kasi di ba parang ang alam ko yung origin story niya, nung bata siya, wala siyang friends. Tapos si Death lang yung pumapansin sa kanya. Tapos may ginawa siyang something na hindi nagustuhan ni Death. So nagre-redemption siya kay Death. Parang ganun yata yung para pansinin mo ko, mga ganun. So basta galactic being siya like Galactus, mga ganun. Sobrang imba nila, mga ganun. Okay. Tapos, sinasabi ko lang. Like, so I would say, kung pipili ka na number 2, objectively, Joker din Thanos na. ang boring. Ang Talaga? ang boring ni Thanos. Thanos, sobrang sikat ni Thanos. Sobrang lakas niya. Like, walang... Thanos. Hindi Mas pipiliin ko pang number 2 si Hans Landa. sa Die Hard? Hindi! Sa Inglourious Basterds. Mas Hans pipiliin ko Gruber. pa yun. I would like some milk. Tangina, gumawa ng what if story si Quentin Tarantino. No? Winati few World War II. Puta wait. So yun, ako Number two? kung movie lang, Kahit sino. movie villain. Encompassing, lahat. Hindi, Hindi, ako yun nga, kung movie villain lang, number 1 ko si Hans Landa. talaga? Hindi si Heath Ledger Joker? Hindi. Talaga? Hans Landa. Baka di ka lang nanood ng Dark Knight ulit. Pero tayo, Dapat mga every month nanonood ka ng The ano Dark ko nga Knight. yun, Yes. comfort film ko Ako, nga comfort yun. film ko rin. comfort part ko din yung interrogation scene. Alam mo, never start with the head. They're not gonna see. You're not like them. Feel ko pag mag-isa to, nagpa-practice ng impression. What is it? The good cop, bad cop routine? Not exactly. Tapos yun tug siya sa... Never start with the head. It gets them all fuzzy. You have nothing. May skit si Pete Holmes. Gaga laugh trip yun.
Yung hinahanap pa niya yung boses niya, yung ni Batman. Pinagusto din yung skit niya na hindi siya pumapatay. Mm-hmm. Tapos, sabi niya pinapatay na tao. Binatarang niya din sa ulo. He's just sleeping. Sino ba yung naka-AK-47 na lang siya sa huli? When your parents said your goldfish was going to a farm, it means it's dead. No! Dr. Fishy! Jackie na pitoms yan. Walang kwente. Harvey Dent. Can he be trusted? Harvey Dent. Can he be trusted? Ganda rin kasi ng Heath Ledger. You got a name for ano? You got a name for me back in Major Crimes. What was it? Internal Affairs. Internal Affairs. Two-Face. Harvey Two-Face. Ooh. Name drop. Si Christopher Nolan na yung pinakamagaling mag-name drop. Oh, yung sa unang Batman, yung Batman Begins, he left the calling card, tapos Joker card. Fuck you! Fuck you, pero ang angas nito. Yung Robin reveal, parang ganun din, di ba? Hindi ko nagustuhan yun. Ayun sa 3? Oh, kasi hindi naman yung real name Robin. Hindi nga. Punta sa orphanage. Ba't hindi nang isabihin, ano pangalan? Real name is Jason Todd. Or Jason Todd. Or whoever. May 4 kang Robin na pagpipilian. Fucking... More than 4. Alam ko. Marami. Pero yung iconic lang. Alam ko, 5 lang yung kilala ko. Damian Wayne. Jason Todd. Dick Grayson. Saka may isa pa. Jason Todd, Dick Grayson. May isa pa si Red Robin. Well, anyways, tuloy mo na. Kaya nga daw ginawa yung comic yung Death in the Family. Nabasa niyo yan? Death of the Actually, Family. nabasa ko parehos. Meron Off, dalawa in. Yung pinatay si Robin. Si Jason Todd. Hindi daw well-received yung character na Robin. Ito. People hated it. Alam mo ba yung backstory nun? Hindi. Why did they hate the character? Do you have 40 minutes? I'm glad you asked. Pupunuin ko yan. 45 minutes left. 45 minutes na tayo. Go. Hindi, di ba nung nagra-run daw yung storyline na yun, merong na Jason Todd as Robin to. Meron sa back of the comic book na pwede ka tumawag to vote kung anong mangyayari kay Jason Todd. Tapos meron daw isang guy na sobrang galit sa Jason Todd character na parang in-spam lang niya ng tawag with different phones and different voices to vote na patayin. Tapos yun daw yung nangyari. So eventually ang naging storyline is tingnan mo, it's what happens when you let the inmates run the asylum. Serious house on serious. Jasper, tama ba yun, Jasper? Totoo? Tama yun, di ba? Totoo. In-spam lang niya ng tawag. Ang brutal ng death scene. Sino kaya itong taon to? Tsaka parang nag-over-deliver yung mga writers. Tapos, so ang pangalan daw nung tumatawag is Andre Bernard. Takinan to, kaya pala pinatay si Jay. Pero, iconic kasi hanggang ngayon, ginagamit nila yung story na yun. That was a brutal death. Yung crowbar. Crowbar siya to death. Grabe yun. Yung Red Hood. Under the Red Hood. Ang ganda nun. Daming callback. Super callback. Yun yung para sa akin, nagulat ako kung gaano ka-brutal yung... Hindi ko kasi nabasa yung Death in the Family. Actually, nalilito na rin. Off or in. Nalilito na. Off or in. Basta. Yung Jason Todd. Basta yung Jason Todd. Hindi ko alam yun eh. Ang napanood ko yung Under the Red Hood na animated. Tapos ako parang ang brutal nito. Ganda. Si John DiMaggio as the Joker. It gets, siguro it takes a while para masanay ka sa boses niya. Kasi iba yung timbre ng boses niya. Pero eventually, ang ganda. Masanay lang talaga sa mga tao na pag nakita mo yung drawing na Joker, ang na-imagine mo talaga si Mark Hamill. Wala nang iba eh. Pero yung Joker dun sa Red Hood, tangina kaboses niya si Bender. Tangina sa Futurama. Siya rin yung like every time si Bender lang. Yun ba yung si John DiMaggio? Same. Ano? Okay yung aso sa The Adventure Time. may magandang line doon nung hindi pa kilala ni Batman kung sino si Red Hood. Hindi naghahabulan sila through the city, so nag-escape si Red Hood. Nakamotor siya, parang nag-look back pa siya kay Batman eh. May sinabi siya, hindi naintindihan ni Batman. Tapos nung na-review niya yung footage yun, sinabi niya kay Alfred na, zoom in, enhance, blah, blah, blah. Enhance. Parang sinabi niya, I am Jason Todd. You did not save me from the 7 to 2,000 calls. Di ba may sinabi siya na,
You haven't lost your touch, Bruce. Ulul. So, parang... Doon niya nalaman na kilala ako nito. Nakilala ako nito. Puta, sino to? Kaya niya pala naputol yung line ko. Alam niya yung mga techniques eh. You haven't lost your touch, Bruce. Tapos pinaulit-ulit pa niya eh. Naputa, sino to? Fuck. Sobrang... So, paano siya nabuhay ulit? Lazarus Pit ba? Di ba parang It's ganun? always Yun naman yung the human retcon, the retcon machine yun eh. Kapag nasa writer's room sila na, so paano natin bubuhayin yung character na to? May break glass kung wala na sila maisip. May Lazarus Pit talaga eh. Napulot siya ni Raisa Al Ghul tapos tinapon siya sa Lazarus Pit. Okay. Sige. Nagkaroon nga ng time na hindi mo na siya kailangan ilagay sa pit. Parang may dose. Pwede ba siya i-dose? Tapos mabubuhay siya mababaliw lang siya ng konti. Yun yung setback. Mababaliw siya ng konti. Pero parang ilang beses nang nagawa sa Batman yun yung kilala nila kung sino siya. Nabasa niyo ba yung Hush? Yan lang ata yung hindi ko alam. Basa ko yung Hush. What's it about? Si Jason Todd na naman na nagpo-plastic surgery. Actually, nakalimutan ko na nga yung... siya rin ba si Hush? I think implied na... Hindi ko kasi nabasa. Siya si Arkham Knight. Hindi. Siya si Arkham Knight. Okay. Which ako parang naangasan ako ng konti but at the same time, it's the same Jason thing. Todd na naman. Ginawa nyo na to eh. Ginawa nyo na to eh. Same na. Pero hindi yata nila nire-recognize yung Red Hood storyline dun. Parang hindi nila minention. Sa game lang. Sa game. Sa game parang binugbog lang siya ni Joker. Tapos yun na. Doon na siya namatay. Parang ganun. Balik tayo kay Joker. Balik tayo Joker. Yata villains episode na eh. Joker episode na. Ang the best ending talaga sa The Killing Joke. Alam mo ko ano? Yung tumawa si Sige Batman. nga. Yung nagtawanan sila. Sabihin mo yung line. Nakalimutan ko na yung joke eh. Pero ang ganda nung part na yung nagtawanan na lang Tapos sila. pinatay niya, di ba? Hindi, yun nga. Ang tanong is, without knowing kung canon or hindi or what happened after, ang interpretation nyo ba is pinatay siya? Hindi. Kasi alam ko, he crossed the line na eh. Sinabi na niya kay Jim Gordon, di ba, na may kailangan siyang gawin. Pero yun yung implied eh, na nagtatawanan kami, off-panel, tumigil yung tawa ng isa. Tapos parang, hindi ko maalala kung yung last panel. Inumbagan niya lang. Inedbat na. Nakakainis kasi yung response ni Alan Moore. It's what you think it is. Like, fucking shut up. Sobrang cop out. Just say it kung namatay siya. Sabi mo, kailangan na yung malaman. Parang si John Carpenter sa The Thing. Baka siya yung The Thing, baka hindi. I hate you so much, dude. Parang ending ng The Restless, si Darren Aronofsky. Diba? Namatay ba siya? Hindi. Patay yung putang ina Inception. Tangin nakita mo. Ano ba yung top? Tangina mo. Pero yun yung... Pag Pinoy yun, pare, imbis na top, may nagluluksong baka sa likod. Patuloy-tuloy. Yun yung tinatry nila yun, na yung best story is kung ano yung mako-conjure mo. I like, that's bullshit. That's dude. fucking bullshit. I like an ending. Binayaran namin ticket. Parang sulat ka tapusin mo istorya. Pero ito I would like to argue na kaya siya nag-withstand the test of time. Yung open-ended. Pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon. That I get. Yun nga yung point nun. Diba? So for the buzz. Immortal Pero yung story. may mga story din naman na pinag-uusapan ko pa rin hanggang ngayon. Like The Social Network. Pero hindi natin kasi alam na if hindi open-ended yung story, would we still be talking about it? Yun yung ending ng Sopranos eh. Ay, nag-dilim? Kala nila, nanonood ka ba Sopranos? Hindi. Yung ending ng Sopranos, parang nakatingin lang siya sa pamilya. Bilang, literally, nag-cut to black ng 5 seconds, tapos nag-roll yung credits. So, parang, nung mga tao, hindi nila magets. So, hindi sila, open. Tagal na nun. Hindi pa ata HD yung unang season nun eh. Carlo. Patay si Bruce Willis the whole time. Baka kasi. Baka di mo gets yung sa dulo nun, so yung mga tao nagde-debate kung ano siya. Tapos parang wala na-gets kung ano yung true intention. Akala ng mga tao open-ended. Tapos yung creator sinabi niya, hindi siya open-ended. Binasag niya ganun. Parang sinabi niya is, yan yung kung literally binaril ka sa ulo, hindi mo naman may predict na, hindi mo naman makikita binaril ka sa ulo. So yun daw yung pakiramdam ng tao mga baril sa ulo. Parang nag-cut to black lang. Ilan yung supposedly na binaril niya? Hindi, siya yung binaril. Siya yung binaril. Parang ganun. So parang ba't di mo na lang pinakitang binaril siya? Alam mo yun, di ba? Tapos aaminin mo rin pala in the end. Aaminin mo rin pala in the end. Di ba? Yung wink at na nod.
Gusto kong ending yung sa fucking sa Friday the 13th. Yan yung magandang ending. Which one? Yung una yung namatay na si Ay, hindi, Carrie. Napanood mo yung Carrie? Yung original. Tas, wait. Nasa Friday the 13th tayo, nasa Carrie. Carrie pala, Carrie. Carrie, okay. Which one din? I'm an agent of chaos. I'm an agent. I prefer to be multiple choice, Carlo. So, wala akong pinanood sa pares na yan, by the way. Either old or new. Okay. Ang ending niya parehas eh. Patay na si Carrie. Tapos, bago... Jim Carrey? Si Carrie yung... I'm kicking my own ass! So, may part doon na nilagay na yung flowers sa grave ni Carrie. Tapos hindi mo alam kung patay na siya o hindi. Pero ang nangyari, lumabas yung kamay niya. Yan yung hindi ayoko nun. Yan yung hindi ambiguous na Yung gusto ko. Yung gusto ko, ihatid mo sa akin. Oo nga, ihatid. Puta, gagawa ka ng story. Pag-committin mo ako ng ilang oras sa buhay ko. Pare ko manood ka ng sine, hindi lang naman 2 oras yan eh. Pupunta ka doon, magbibihis ka, magde-date ka pa, baka ma-reject ka pa. So may part pa na may kaba pa ng rejection. May mga uncomfortable. Okay ka lang. Nalamig ka ba? Nag-enjoy ka ba? Kato, mag-isa mo na lang sa sinihan. Saan nila sa sinihan? May nagbabati sa likod. O sabihin natin kahit barkada mo. Text mo yung barkada mo. Nood tayo ng ganito. Ano yung mga screening? Teka, titignan ko. Hindi ako pwede ng ganyan. May late na mag-reply. Hindi ako pwede ng ganyan. So maghanap kayo ng screening na sabay-sabay. Mahirap siya manood ng sine. Hindi na tulad ngayon na putangin na on demand, di ba? Pupunta ka doon, pipila ka sa ticket, kaasahan mo pa na sana, dati wala pang sure seats, di ba? Dati asahan mo pa na sana meron. Punta ka ng maaga, puta, malupit tong sine na to ganyan-ganyan. Sana maganda yung upuan mo. Kung maganda yung upuan mo, bibili ka ng popcorn, smokies, mga ganong klase. Or ewan ko, baka ako lang. Ako lang ba yung nag-gorge sa Tapos testing mo pa yung sinehan kung saan yung acoustic sweet spot. Gago, dude. Men, ako may mga choice. Ginagawa mo ba yun? May mga choices sa taon dati. Number 1 kung dinadala sa sine, pare, Nacho King. Ay, Nacho King. Gagong amoy nun. Wala akong pakialam. Pagbukas mo na, burat sa yung mga katabi mo. Airpods ko dati. Ang gusto niyang gawin, nagdadala siya ng KFC, Shakey's. Kasi gusto niya, as binubuksan niya talaga, kasi gusto niya makita yung mga tao na iinggit. Meal no? Sobrang kupal. Okay yung KFC, pero yung kupal yung pizza eh. Pizza pare, buo men, as in mainit. Naramdaman pagbukas niya, puta, maramdaman mo yung Pero yun yung, alam mo yun. So tapos bila na lang manood ka ng sine. Tapos yung ending, alam mo yung nag-commit ka ng buhay mo, tapos yung ending sobrang basura. Like, di naman basura, or parang yung ending parang, di natin alam. Tapos walang sequel, walang explanation. Di ba? Ang hirap. I think, kayo guys, what makes a good villain? Binalik na siya. Kala ko may sasabihin ka na may kinalaman doon eh. Wala, ang ganda lang ng ending eh. What makes a good villain? Ako, wrestling terms. Heel is supposed to be talagang siya, foil talaga siya ng bida. Kumbaga parang pwede mo, ako naniniwala man ako na pwede mo i-cheer yung heel. May mga ganong klaseng types of heel. Pero I think dapat it evokes a reaction. Yun talaga. Either related ka or despicable siya sa'yo. Like, kunwari, ito. Maangas na villain pero hindi mo siya gusto. Si No Country for Old Men. Si Javier Bardem. Gusto ko siya. Gusto mo siya? Si Anton Chigurh. Sino ba pangalan niya? Anton Chigurh. How much have you lost? Actually, ang ganda nung na yun. Ang ganda nung scene na yun. Grabe yun. Parati ka nakikita yung clip nun, yung script to film. You have to call it. No one will call it for you. Tapos yung pampatay niya sa tao, yung ginagamit sa baka. Cattle airgun. Yung putay ng shotgun niya na may silencer. Pero hindi mo siya kakampihan. Gusto mo siya mamatay. Kasi hindi ko siya kakampihan. Diba? Yun ang tamang villain. Yun ang tamang. Hindi mo dapat kampihan. Kahit naastigan ka sa kanya. Saka hindi nila ginawang relatable. Binase daw siya sa The Terminator eh. Bakit tumagos ba siya sa metal bars? Gago, anong nangyari doon? Yung nabangga yung kotse niya, tapos ginamot lang niya yung sarili niya. Tapos naglakad with a limp eh. Pare. Mahahabol kita kahit may limp ako. Relentless eh. Ang pinaka-brutal na scene doon, yung kausap niya yung girl. Like, basta sabihin mo lang yung totoo. Tapos gago, pinatay niya. Yung ini-scrape pa niya yung boot niya. Di ba tumawid pa siya ng border? Tumawid pa ng border yun. Tama. Kasi, para sa akin,
kung kakampihan mo yung villain, okay lang. Pero pag nakita mo na siya nakuha na niya yung up and comments niya, okay lang. Pero kunwari kung gusto mo yung villain dahil, naging mabait siya, parang Harley Quinn, di ba? I am sick of villains na sympathetic. Ayoko yung sympathetic. Kasi Killmonger. Oh. I found my dad with Santa Claus in his chest. Hello, auntie. Ganun. Ayoko yun. I like... pero villain pa rin si Killmonger, I would say. Medyo mali pa rin yung methods niya. Alam mo yun. Pero sympathetic, like tortured villains. Ayoko yun. Like, anong okay. gusto mo? Gusto mo yung... Yung hari sa Braveheart. Yan yung yung asshole king sa Braveheart. Yan yung gusto kong mamatay. You mean the English? the actually historically... Just one chance! Diba yung... We can't sacrifice our troops, sir. We'll send the Irish. But we'll hit them. Pero totoo yun eh. We'll hit theirs too. He was such an ass. Totoong totoong depiction siya of but still, gano'n sila ka-racist at that time. Fucking ass. I just wanted him to die pero di siya namatay. Kaya burat sino si Scarecrow? Si Cillian Murphy. Cillian Murphy, Pag nami-mistake siya as English na no, I'm Scott. Parang sabi niya, I'm Scottish ba or I'm Irish? Parang ganun. Kino-correct niya. Kasi parang, hindi, kinolonize kami ng British. Parang ganun yung correction. So, saka parang sa Braveheart, dinedepict nila as if ang ganda nung laban back and forth. Hindi daw back and durog forth. lang. Hindi, alam ko. Squash match daw yun. Alam ko, dinurog lang sila. Pinagkotorture sila lahat. Para lang magawa ni Mel Gibson yung speech niya na just one chance. Parang yung Battle of Tirad Pass, squash match daw yun eh. Hindi, yung pinanood mo yung Goyo? Oo, yun. It was quite accurate, pare. Wala tayong pinanalo. We got one American. Yun lang yung nangyari. Ang nakakatawa, horrible. Tapos may mga comedy spots pa dun sa putang ng laban. Pag tinignan mo yung box score, isa lang, no? Sino naka-score? Wala. Sino tong si Samba pa. Di Magi ba? Walang kwenta. I was not expecting Yeah. yung death niya to be that graphic, by the way. Akala mo ko yung gagawin lang nila sa movies, yung pagkabaril magbo-blacken. Natanggal yung part ng face niya. Sino? Si Goyo. Si Goyo? Nagulat. Akala ko Yun, feeling ko yung exaggerate yun. Hindi ko alam kung totoo yun. Dude, Yung kay General Luna yung... Dude, sobra naman yun. Yun ang accurate daw. Talagang binaboy daw talaga siya. Binaboy yung corpse niya. To make a statement. Yeah. Parang ganun. Ay, nako. We at So, 60 totoo. boys. Pero, so, I guess yun yung conclusion sa dulo. Na ang totoong talagang nakakainis na villains are the humans, pare. The people. Actually, yun nga eh. What about... Mapunta tayo dyan. What about animals? What about us? What about So, kino-consider mo na villain si Thanos? Oh, okay. bakit hindi ba? Hindi, kasi if you look at it that way, na ano ba yung gusto niya mangyari? Parang to cleanse the Thanos. earth lang. Diba na? Make it perfectly balanced. Parang parehas sila ni Agent Smith eh. Pero villain si Agent Smith Hindi, parehas sila ni ideology. You just fucked yourself with that. Hindi ko naman sinasabing hindi siya villain Pero kung yung ideology na yung tao ang... Wait, movie Thanos to Movie Thanos. That's what I don't like. Yung nagsawa lang yung pained villain. Hindi. It's very stupid yung ginawa niya. Kasi yun yung loophole na ayoko rin sa Endgame. Kung meron kang infinite power, hindi gumawa ka ng infinite resources. Literally. Yun yung ginawa ng kung nanonood ka ng kung naparad mo yung Avengers vs. X-Men. Yun yung ginawa ng Phoenix 5. Siguro ako i-argue ko for the sake of argument lang na if gumawa ka ng maubos pa rin. Infinite resources, may magkakangkang pa rin eh. May magdadamot pa rin. Pero at mag-hoard pa rin. Pero masyadong kumbaga parang ito yung sinasabi nila na okay, gusto mo umunlad yung mundo, patayin natin yung mga walang trabaho. Di ba ganun din yun eh. Ganun din I yan don't think sinabi ni Thanos. Hindi sinabi ni Thanos yun. Kaya ka random yung namatay. Hindi, pero may mga... Kaya ka random. May mga fascist na nagsasabi nun eh. May mga elitista na nagsasabi nun. Yung mga walang trabaho. Hindi lang walang... Hindi, kunwari, yung mga... mga lower class. Quote, mga lower class na tao, di ba? Parang, imbis na tulungan natin sila, cut them off na lang. Parang ganun yung reality doon. Yung kay Thanos, 50% walang mali siya, walang random selection, 'di ba? For some reason, yung random selection naiwan yung original members ng Avengers. Hindi ko alam kung bakit. May buff sila, may buff. May buff. May buff sila. May buff, okay. Tapos ano kaya ang pakiramdam ni Sandman nung nangyari? Nagiging sand ako. Ganun pala yun.
Nasama ako sa snap. Di pala. Actually, galing nung actor na yun. Si, ano yun eh? Fuck sa Adam Sandler movie siya. May Para Adam siya Sandler parating kontrabida sa Adam Sandler movie. Shit. Basta that dude. Magaling yun. Laging stripes yung t-shirt niya. Hindi naman. Lagi ba stripes yung Hindi, t-shirt? Sandman. parating Sandman, stripes. oh. Kasi yun talaga yung suot ni Sandman sa comics. Underrated villain sa Spider-Man. Kasi wala siyang powers. The Shocker. May power siya. Yung gloves niya. Pero Depende kung sino nagsulat. Depende kung sino nagsulat. Ganun. ito yung sa Spider-Man, yung Amazing Spider-Man. Yung sa comics may gauntlet lang. May gauntlet lang siya. So para lang siyang banong Electro. Kasi Electro literally malakas eh. Ang favorite ko pala sa villains, since nasa topic tayo ng villains, yung basta may radioactive plus kung saan sila, yun yung magiging villain. Kunwari si Sandman, nandun siya sa tabi ng sand, kaya siya naging Sandman. Shut up, dude. Di ba may mga ganon? Gago. Lahat ng superhero origin nung ano yung open world na video game na half smoke siya, half neon siya. Ano yun? Infamous. Hindi ko nagustuhan yun. Yun, lahat ng superhero origin na ganun. Radioactive, tas kung ano yung nahawakan nila after. Paano Ganun siya nag-judge ka nung time na yun? Dude, ikaw si Jackal, man. Like, parati ka shit, di ka nagsasawa, parati ka lalabasan. Ikaw si Seaman pa. Seaman. Teka lang. Paano ka lalaban? Tapusin natin. Napakaganda nito. Tapusin natin itong episode na to, mga kaibigan. Yun ang Villains Part 1. Ooh! Kasi sayang naman yung makeup niya. Kung isang episode lang. O kala nga, ito yung makeup namin, tas politics tayo, guys. So next week, mga kaibigan, kita-kita tayo ulit dito lang sa one place that you find love and respect. Hindi ko alam, ang pangit nun. Next week, pero bago kayo matulog ulit, manood kayo ng show namin. So lalabas to October 20 something. 24? Parang ganun. I don't think wala akong show. Meron tayong show sa Samsung Performing Arts Theater. November 23. November 23. Yes. Meron din tayong show, November 9 sa Hobby Stadium. Tama. Kasama ka rin Yes, Andren. kasama ako doon. I will be Hobby Stadium. Binoko 2 beses, walang show ang puta. I will be wearing this. Hindi kasi ano eh, nung ini-interrogate siya, it starts sa head eh. It gets all fuzzy. Victims gets all fuzzy. Coming soon din po, mga kaibigan, FPW Astig Season 2 Part 1. Mga kaibigan, Confusing nonsense. Season 2 Part 1. Kasi hindi namin naabutan na i-edit lahat ng episode, okay? So yung anim muna yung lalabas namin, okay? SO2 Episode 1 .axo. That horrible subs pa. .axo X264. X264 HCEI. B-RIP. BRIP. Okay. Yun, Andren, meron ka ba pa-plug? Meron ka ba plug? Follow nyo si Quattro sa social media. Yung IG ko medyo malakas, Quattro Fighting. Oo, Quattro Fighting. Parati nagba-viral video niyan. Tapos si Andren. Meron akong show. This is my last show of the year. It's in December 7 sa Most Matalino Street. Ang pangalan niya, The End. Ang ganda ng name. Andren Bernardo, The End. Ikaw mag-isa? December 7. Ako, Ray Mamuad, Margie De Leon, JP Aguilera, and RG Malgapo. I will be doing an hour-ish. So, Whatever. marod kayo, guys. Nakakatawa Whatever. yun yung RG. Gago si RG. Sobrang Galing love trip nun. Ako rin naman, di ba? yung mag-headline. Oo nga pala, si Andren din naman. Andren! Guys, Pwede na tayong matulog! Okay. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita,
at bumalik at we keep doing these free episodes. Sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik na rin yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.